Okay, it's not the amount, it's not the value that counts on the face of our Lord. Yung pong willingness, yung pong kagaangan natin kung paano natin pinakita. Dahil alam natin yung binigay natin na yun ay magiging bahagi ng misyon ng simbahan. So, sa iba't ibang paraan, kaya natin ipakita yung ating kindness. Hindi yung porkit nagpakita, marami kang mabait, sabi ko nga sa inyo, okay, camera, Facebook ko to, nagbigay ako ng tulong, nagbigay ako ng 2,000, please, press, media. Yun po ba ang tinatawag natin kindness? Hindi po doon. Alam ng Diyos kung ano ang may malinis na puso't isipan sa paggawa ng kabutihan. Hindi natin masasabi, baka isa din, kahit yung mga anak lang natin hindi natin pwedeng tawaran yung kanilang kaisipan. Hindi natin pwedeng tawaran yung ginagawa ng kapwa natin. Maaari not in the form of money or anything, but in the form of service, pwede natin ipakita yung kindness natin sa bawat isa sa atin at sa ating kapwa. Okay? May ano lang ako, may napansin ako doon sa Malaysia 19 saka 22 kasi yung 19 saka 22 contrast yung 19 work of the less yung Malaysia 19 marami yan. Hindi, thank you, pag-relative ba sa'yo. Tapos yung Galatian 5:22 yun nga, yung tinarakan work of the Spirit. Pero pagdating doon sa 19, yung work of the flesh, kapag pinansin natin, ang binantin niya is works of the flesh. So, plural siya. So, everything dun sa item na gawin natin, work of the flesh siya. Mag-re-resulta siya ng kasalanan ng kamatayan sa atin. Kung mayroong tatlong item doon, work of the flesh, ibig sabihin po, hindi naman, marami tayong work of the flesh. Kaya lang, we have to identify whether it is a bad or a good. Kasi lahat tayo ay work of the flesh. Dito sa Galatian yun, yung Galatian 5:19. So, yung ibig sabihin, kung magnakaw ka, mangalunya ka, alin doon sa ginagawin mo, yun ay work of the flesh, mag-result ka ng kasalanan. Pero doon sa Galatian 5:22, yung pinag-aralan natin ngayon, yung work of the Spirit, pansinin natin singular ang ginamit natin sa pagkakataon. Work of the Spirit. So lahat ng bagay na ginamit doon, yun ay kabuuan ng work of the Spirit. Hindi siya isang bagay. Ibig sabihin, kung ako ay mabuti sa aking kapwa, pero ako naman ay suwain sa aking magulang, so yung kabutihan ng aking kabutihan ko sa aking kapwa, hindi nagbubunga ng work of the Spirit. So ibig sabihin, magawa mo yung lahat na binabanggit para makuha mo yung work of the Spirit. Wala nga tayong perfecto tao para totoo magawa yun. isang bagay. So pero ang pinapakita lang ng banal na kasulatan, yung work of the Spirit na dapat makita sa mga Kristiyano, even na ini-enumerate natin yung ilan dito po. But not necessary that all those characteristics are complete na makikita. Pero pinagsisikapan natin. Pinagsisikapan natin. Pero ibig sabihin, bilang isang tao, hindi mo buo, kompleto na nagagawa yun. Tayo po hindi tayo kompleto. Kaya ibig sabihin, siguro maaari ang ilan sa binanggit na work of the Spirit ay ilang mga katangian na dapat makita. Although hindi ang kalbuuan. Kasi hindi sapat ang talino kakayahan natin para magkaroon ka ng isang katangian na buong buo. Ang Panginoong Jesucristo na ang kaya gumawa mo. At bilang isang tao, hindi tayo pwedeng kumantay na kayang gawin ang lahat ng work of the Spirit. Ito. Sarap. Yan po, kapatid. Brad, ang pag-aaral ko sa isang pananampalataya, ano ba yung pagbubunga? Ano ba nagbubunga? Ang pag-aaral ko, ang pagkahagip ng maraming ng nakakalam ng pagbubunga. Kung ikinakayat ko na hikayat, yun ang bunga. Kung nahikayat mo, yun ang pinakabunga. Isang aspeto po, pero hindi po yung una, nakapaghikayat ka ay bunga. Hindi po ganun.
Hindi po yun ang ibig sabihin. Paano kung ako'y walang kapasidad na magturo ng mga salita ng Panginoon? Ako isang ordinaryong tagapakinig lang dyan. At mahihiyain ako. Hindi ako yung tipo na magkwento madaldal. At hindi sapat ang kaalaman ko upang ako'y makahikayat ang mga mananampalataya. Ibig sabihin po ba ako ay hindi magbubunga na? Mali po yun. Ang ibig sabihin po ng kung saan ay namumunga ka ay sa paraan ng iyong ipinakikita. Yung sumasamba tayo dito, naglilingkod tayo sa Panginoon linggo-linggo. Pero at the end of all our services here, paglabas mo dito, anong paraan ng iyong pamumuhay? At kung sa paraan ng iyong pamumuhay, ikaw ba'y naging ilaw ng ibang tao? Ay, mabuti pa yung tao na yan. Tahimik, mabuti, mapayapa, maayos, ganito. Hindi pasaway sa mundo. Saan ba yan nabibilang? Kasi mananampalataya yan. Yun lang po paraan na yun. Hindi mo siya naakit na sumalib sa iyo, pero naipakita mo sa paraan ng iyong pagkilos kung ano yung natututunan mong mga salita ng Panginoon ay nagre-reflect sa iyong pagkatao. Ibig sabihin, kapuri-puri. Napupuri ka na ibang tao. Hindi po kailangan ng papuri, ang Panginoon lang ang may dapat na purihin. Pero yung hintayin na pupurihin ka, huwag niyo po mo isa puso yun. Hindi mo kailangan purihin ka ng kapwa mo sa lahat ng bagay na ginawa mo. Kasi hindi mo naman sinabi na ito ginagawa ko, gayahin mo. Ano, hihintayin mo pa ba na purihin ka? Hindi po. Hayaan mo na kung saan makita sa iyong mga kilos asal sa pamumuhay mo, kung ano ang talagang natutunan mo sa panahon na ikaw ay bilang mananampalataya. Hindi po kasi ibig sabihin na nakaakit ka lang o nakuha ko yung anak ko, sumamba, inamunga ka. Kasi nakuha mo yung mga anak mo, yung pamilya mo. E paano yung ako ministro? O ako yung matagal ng sumasamba, pero hindi ko makuha yung mga kapatid ko. Hindi ako namumuhay pa, hindi ba ako mabubuha? Hindi lang po yun ang sukatan para tayo mamunga. Paano ko ginamit yung aking mga kabuhayan, yung aking karunungan? Pinagsilbi ko ba ito ng buong puso? Maaaring ako'y nagbunga sa ganung bagay. Binenta ko yung property ko kasi mamamatay na ako, pinamigay ko. Eh baka yung bunga rin ko yun. Nasa paraan po ng pagkikipag-ugnayan natin sa Panginoon kung paano natin gagamitin ang lakas, ang talino na binigay sa atin ng ating Panginoon na magagamit natin ito sa tama. Yun po yung sinasabi, namumuha ka. Nagsisimba ka nga dito, mamaya nagmumura ka naman sa labas. Namuna ba kayo ng gano'n? Ganun lang po yun. Nagtuturo ka na, tuturo mo naman ganito, maghiwa-hiwalay ang mga kapatid. Mali po yun. May ilang pa pong katanungan. Meron pa yata may pagpupulong. Sige, tapusin po natin ang ating panambahan. Good morning po ulit sa ating lahat. At ang punta ko sa balita. Yung nais ko yung balita. Ako? Yung sa... Hindi na po. Saan po? Yung sa registration po. Ano masasabi? Pag-usapan mo ba, tapusin mo na yun. Sa meeting natin. Sa meeting natin. Sige po. Dahil papatuloy sa ating gawain.